Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Jihaini Jaira Hernandez, ang Miss Teen International Grand Winner 2022. Magandang work. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi sa Metro Manila, patuloy na nagbibigay serbisyo publiko ang 3rd SOU Maritime Group sa pamamagitan libreng sakay sa mga stranded na commuters sa Metro Manila. Patuloy na nakaalalay ang Philippine National Police at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Patrolman John Kelvin Madamga sa Balikta. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig baha, muling ipinawalas ng mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang kanilang kahandaan sa pagtulong at paglilingkod sa publiko sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel John Paul A. Tobera, Commander 3rd SOU. Noong Agosto 6, agad na nagsagawa ng libreng sakay ang mga tauhan ng 3rd SOU sa lungsod ng Parañaque at Pasay. Maraming commuter ang stranded dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Sa kabila nito, hindi nag-atubili ang mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit na tumulong at tiyaking ligtas na makararating sa kanilang destinasyon ang mga nangangailangan ng masasakyan. Muling nagpaabot ng tulong ang 3rd SOU ngayong Agosto 9, dakong alas 12:20 ng madaling araw at nagpatuloy ang operasyon kung saan nagsagawa rin ng libreng sakay at police assistance para sa mga commuter na naapektuhan ng pagbaha. Sa pamamagitan ng maagap at mabilis na pagtugon ng mga tauhan, naging mas ligtas at maayos ang pagdaan ng mga apektadong mamamayan at nakatulong ito upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa kanilang pag-uwi at pagbiyahe. Ang ganitong uri ng serbisyo ay patuloy na dedikasyon ng 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng publiko lalo na sa panahon ng sakuna at matinding kondisyon ng panahon. Sa oras ng pangailangan, maasahan ng 3rd Special Operations Unit na laging handang robusponde, tumulong at maglingkod. Sa mga membro ng 1st Abra Provincial Mobile Force Company na gagaling lamang sa ospital. Sa kabila ng mapanganib na baha, malakas na agos ng sapa at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, hindi naging hadlang ang mga panganib sa kanilang agarang pagtugon. Sa gitna ng anumang hamon at kalamidad, nananatiling matatag ang Abra PNP sa pagtupad ng kanilang tungkuling protektahan at paglingkuran ng bawat Abreño. Sa bawat agarang pagtugon at malasakit, pinatutunayan ng kapulisan na ang serbisyo publiko ay walang pinipiling oras, lugar o kondisyon. Sapagkat ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ay laging pangunahing tungkulin. Mula dito sa Bangged Abra, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia.
Patuloy ang buong puwersa ng Philippine National Police sa pagtulong sa mga pamilya na apektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Bukod dito, patuloy pa rin ang pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayo. Philippine National Police sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya, aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng PNP sa paghahanda, pag-iempake at pamamahagi ng mga relief goods at food packs para sa mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang sa mga naging benepisyaryo, ang mga pamilyang pansamantalang lumikas at nanatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng masamang panahon. Bukod dito, pinapanatili rin ng PNP ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad at ipinapakita ng PNP ang malasakit at handang tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula po dito sa National Network sa Kapupograme, ako po ang Police News Network Correspondent Patrolman Adrian Dayaw, alagad ng batas, tagatagpuyo na Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado ang isang 40 anyos na lalaki na tinaguri ang top 1 regional most wanted person na may kasong qualified rape at acts of lasciviousness sa operasyon ng Bukidnon PNP sa Impasugong Bukidnon. Nakatutok dyan si Police Corporal Michelle Abatayo. Ng Regional Office 10, ang top 1 regional most wanted person sa pamamagitan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Impasugong Bukidnon, bandang alas 6:20 ng gabi ng Agosto 3, taong kasalukuyan. Sa isinagawang joint operation ng tracker team ng Impasugong Municipal Police Station, katuwang ang Bukidnon PIU, 1st Bukidnon PMFC, Bukidnon Provincial Intelligence Team at Regional Intelligence Unit 10, naaresto ang akusadong nakilala lamang sa alias na Marvin, 40 anyos, may asawa, laborer at residente ng Impasugong Bukidnon. Nahaharap ang akusado sa 5 bilang ng qualified rape at 2 bilang ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 na inamyendahan ng Republic Act No. 11648. Ang lahat ng warrant of arrest ay may walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Impasugong Municipal Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon at paghaharap sa mga kasong isasampal laban sa kanya. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Muling umarangkada ang Community Outreach Program na isinagawa ng Balud Municipal Police Station, kung saan nagkaroon ng iba't ibang serbisyo gaya ng feeding activity, pamimigay ng tsinelas at iba pa. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan. Magbabalita dyan si Police Corporal Doxy Charis Casasos. Buluhang community outreach activity ang isinagawa ng Balud Municipal Police Station noong Agosto 8 taong kasalukuyan sa Barangay Pagwiranan, Balud Masbate sa panguna ni Police Captain Eris John L. Salomon, Officer in Charge, katuwang ang mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Honorable Judy A. Nepomuceno, punong barangay. Nakiisa rin sa aktibidad ang Masbate First PMFC Company Advisory Group sa panguna ni Miss Kitty C. Guban, kasama si Ms. Taya Espinilla ng Unica Iha Hotel and Resort at ang Masbate First Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Michael P. Lorilla, Force Commander. Layunin ng programa na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong makatao at makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang libreng gupit ni aptik, pamamahagi ng tsinelas para sa mga bata, feeding activity at pamamahagi ng damit. Sa pamamagitan ng mga simpleng serbisyong ito, nabigyan ng tulong ang mga residente at naipakita ang malasakit ng kapulusan at mga katuwang nitong stakeholders. Ipinakita ng outreach activity ang diwa ng malasakit, bayanihan at pakikipagkapwa habang pinatatatag ang ugnayan ng kapulisan at komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng Balud MPS, mga katuwang na organisasyon,
barangay officials at mga residente, muling pinatunayan na ang serbisyong publiko ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pag-abot ng tulong at paglilingkod ng may puso. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Casasos. Aabot sa 1.12 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa operasyon ng Iligan City Police Office, Regional Intelligence Division 10 at Task Force Iligan sa Barangay Dalipuga, Iligan City. 3 individual ang arestado. Bunga ito ng puspusan operasyon ng Northern Mindanao PNP kontra sa mga smuggled na kontrabando at mapanagot ang mga sangkot sa smuggling alinsunod sa batas. Magbabalita dyan si Police Corporal Sub Suban. Autoridad aga tinatayang 1.12 milyong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes matapos maharang ang isang aluminum van sa barangay Dalipuga, Iligan City. 3 individual na sakay ng sasakyan ang kinilala bilang si alias Ram, isang 26 anyos na driver, alias Chris, isang 21 anyos na truckman, at si alias Glenn, isang 20 anyos, pawang residente ng San Francisco Agusan del Sur. Isinagawa ng Iligan City Police Office Intelligence Unit City Special Operations Unit, CIU, CSOU, katuwang ang RID Region 10, Iligan City Mobile Force Company, Police Station 3 at Task Force Iligan ang operasyon na nagresulta sa pagkakaharang sa isang Green Isuzu forward aluminum van. Sa isinagawang inspeksyon nakita umano sa loob ng sasakyan ang mga kahon-kahon na Green Hills cigarettes. Nabigong magpakita ang mga sakaya ng kaukulang mga dokumento para sa mga kargamento. Nakumpiska ang kabuang 1,400 rims ng Green Hills cigarettes na may tinatayang market value na umabot sa 1.12 million pesos. Gayon din ang van na ginamit sa pagbiyahe ng mga ito. Ang mga nakumpiskang items ay i-turn over sa Bureau of Customs kung BOC para sa kaukulang dokumentasyon at safekeeping. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Jihaini Jaira Hernandez, ma'am. Marami pong salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events. At gusto pong pasalamatan, ma'am. Maraming salamat po muli, sir, at sa Police News Network. Pinabati ko po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. At pinapasalamatan ko din po si Chief PNP Police General Jose Melancio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, TIGA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ala. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melancio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris.
At ako naman po si Miss Jihaini Jair Hernandez, Miss Teen International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.